Alam ni Luo Hua na walang patutunguhan ang kanilang pagtutunggali. Nagpasya siyang maglunsad ng isang maliit na atake upang subukan si Yao. Nagpakawala siya ng Purple Cloud Silver Needle. Sumigaw si Yao na ang matandang bruha ay naghahanap ng kamatayan para sa sarili. At hindi niya dapat siya sisihin dito. Nagpasya si Dogo na magsimula sa isang marangyang spell upang guluhin siya. Pagkatapos ay binalak niyang mabilis na tumakas habang abala ito. Nagulat si Luo Hua na kinakalawang ang mga Silver Needle. Pagkatapos ay lumikha si Yao ng isang parang halimaw na ulap. Alam ni Luo Hua na imposibleng alam ng mga ninuno ng Mountain Moving Sect ang ganoong uri ng teknik. Natukoy niya na isa itong demonic cultivator. Sumagot si Yao na walang pakialam ang sinuman sa matuwid na landas o demonic path. Inangkin niya na kung nakakapatay ng tao, ito ay isang magandang landas. Sa sagot na iyon, natukoy ni Luo Hua na isa itong demonic cultivator. Ginamit niya ang Primordial Golden Light Burst. Sumagot si Yao na masyado siyang mahina. Nang nawala ang ulap, nagulat siyang makitang wala na ito. Nagalit siya dahil niloko siya. Napansin ni Luo Hua na gumamit ng stealth ang kalaban. Pagkatapos ay ginamit niya ang 1000-layer Divine Consciousness Array. Determinado siyang patayin ang kalaban. Hindi inasahan ni Dogo na magkakaroon si Luo ng malawak na teknik ng Divine Consciousness. Alam niya na imposible itong bantayan na naging walang silbi ang stealth. At sa bilis ng matandang bruha, alam niya na malapit na siyang mahabol nito. Alam ni Dogo na masyado pang mahina ang Purple Miasma Plague. Maliban sa maliit na kapangyarihan sa simula, lahat ng sumunod ay para lang sa palabas. Alam niya na kailangan niyang gumamit ng mas malakas na atake upang bigilan si Luo ng mas matagal. Naisip niya na ang teknik ay Rashomon, ngunit napagtanto niya na masyado itong malakas. Natatakot siya na mauubos ang Golden Core bago pa niya ito magamit. Naramdaman ni Dogo ang Parade of 100 Ghosts. Alam niya na hindi rin ito maganda dahil hindi ito kayang gamitin ng isang Earth Spiritual Root Corpse. Natukoy niya na kailangan niya itong gawin mag-isa, ngunit hindi pa nakakabawi ang kapangyarihan ni Dogo. Ngunit sa kanyang pagtataka, isang espada ang lumitaw sa harapan niya. Tinawag siya ni Luo Hua na bastos at tinanong kung saan siya tumatakbo. Kinilala ni Dogo na ang teknik ay Nine Mist Unparalleled Sword. Alam ni Dogo na kung ang kanyang teknik sa paglalakbay sa lupa ay kasing bilis ng kay Snakey, matagal na siyang nakatakas. Nagpasya siyang sumugal muli. Pinahinga ng malalim ni Dogo si Yao. Pagkatapos ay ginamit niya ang Soul Suppression Requiem. Bamulong si Luo Hua na masyadong masama ang matandang aso at dapat patayin. Ginamit niya ang Nine Mist Unparalleled Sword upang hiwain ito. Tumakbo si Dogo sa bilis ng kanyang makakaya. Nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang kanyang katawan dahil sa atake. Nalaman ni Dogo na matindi ang pagnanais ng matandang bruha na atakihin siya kahit masaktan siya. Sa puntong ito, lubhang nasugatan din si Dogo. At kung makakatanggap siya ng 2 pang tama, tapos na siya. Kahit na makatakas ang kanyang Essence Soul, kailangan siyang matulog ng 1,000 taon. Buhay pa rin ang Dragon Soul. Ang pagkaubos ng lakas mula sa paggamit ng Cross Spiritual Root Technique ang nagpahina sa kanya. Naubos ng teknik na iyon ang 3 bahagi ng kanyang Golden Core. At kung gagamitin niya ito ng 2 pang beses, ganap itong mawawala. Gumamit si Luo Hua ng teknik na tinatawag na 3 Pure Evil Killing. Alam ni Dogo na masama iyon. Ngunit isang bagay mula sa lupa ang nagpalihis ng espada. Nagulat si Dogo kay Snakey. Maging si Luo Hua ay nagulat na nagdulot ito ng yupi sa kanyang pinakamamahal na espada. Nagtaka siya kung anong nakatagong sandata iyon. Ngunit alam niya na dahil nilagyan niya ito ng stigma, hindi na rin ito makakatakas. Nakita ni Dogo na lumipad siya palayo. Lumitaw si Snakey sa harap ni Dogo. Pinagalitan ni Dogo si Snakey dahil sinabi na niya sa kanya na tumakas. Tinatanong niya kung bakit siya bumalik. Tinatanong ni Snakey si Dogo kung pwede niyang kontrolin ang puppet. Tinanong ni Dogo kung ang ibig niyang sabihin ay ang ninuno ng Mountain Moving Sect. Sumagot si Snakey, oo. Sinabi ni Dogo na dahil natutunan ni Snakey ang puppet technique, syempre kaya niya itong kontrolin. At sa antas ng Divine Consciousness, maaaring bumagsak ang kanyang katawan sa pagkontrol lang nito ng sandali. Ipinaabot ni Snakey na dahil pareho sila ng Earth Spiritual Root ng ninuno ng Mountain Moving Sect, gusto niyang subukan.
Sinabi ni Dogo na tiyak na hindi niya ito kakayanin ng mag-isa. Nag-alok siya na tulungan siya at subukan. Ngunit binalaan siya ni Dogo na kailangan niyang makipagtulungan sa kanya, na kung sila ay wala sa sync, pareho silang matatapos. Balak ni Dogo unti-unting ilipat ang kanyang divine consciousness sa kay Snakey. Sabi ni Snakey, oo. Determinado si Snakey. Pagkatapos ay mukha siyang nasasaktan. Sinabi ni Dogo na huwag niyang pilitin ang sarili. Na kung talagang hindi niya ito kakayanin, dapat niyang agad na buwagin ang divine consciousness at tumakas. Sinabi ni Dogo na ang golden core sa loob ng puppet ay kaya pa rin gumamit ng dalawang teknik. Ito ay sapat upang makatakas sila sa kanilang pag-urong. Nagpumilit si Snakey na aalis sila ng magkasama. Hinikayat niya si Dogo na magmadali at mag-isip ng isang bagay. Damyugo ang mata at bibig ni Snakey. Mayroong divine exploding pill si Dogo na maaaring magpalakas sa katawan at divine consciousness ni Snakey sa maikling panahon. Ngunit ang mga side effect ay malupit. Kung hindi ito gumana, natatakot siya na baka hindi na nga magkaroon ng lakas si Snakey upang tumakas. Nagpumilit si Snakey na alam niya ang kanyang ginagawa. Sinabi niya kay Dogo na pakainin siya ng exploding pill. Nakita ni Luohua na bumalik din si Snakey, ang maliit na bastos na iyon. Mahina hong sinabi ni Dogo kay Snakey na si Snakey ang bahala sa casting technique. Sabi ni Snakey, oo, siya ang bahala sa casting technique habang siya ang nagpapakatalyze ng golden core. Nakita ni Luohua na hindi ordinaryo ang mga kaliskis ni Snakey. Nakita niya ito bilang isang material upang gumawa ng isang golden core treasure. Nagpasalamat siya sa material. Handa siyang patayin silang dalawa. Nagbigay ng senadorya si Dogo kay Snakey. Ginamit ni Snakey ang Great Earth Shield. Nagulat si Luohua na hinaranggan nila ang kanyang flying sword. Ginamit niya ang 3 Pure Evil Killing upang patamaan sila. Nagreklamo si Dogo na matyaga ang matandang bruha. Tinanong niya si Snakey kung kaya pa ba niya. Sumagot si Snakey na kailangan niya, kahit hindi niya kaya. Kumain si Snakey ng Divine Exploding Pill upang hindi siya himatayin. Nagulat si Dogo na tatlo ang sabay-sabay na kinakain ni Snakey. Nagtaka siya kung sinasadya na ni Snakey na patayin ang sarili. Ngunit sumagot si Snakey na ito ay kanyang instinct lamang. Sinasabi nito sa kanya na kaya niya. At sa puntong ito, nakita natin ang malaking purple dragon aura na nagpakita sa pamamagitan ng ating bida. Sinabi niya kay Dogo na ay catalyze ang golden core. At gagamit siya ng teknik. Dasal niya na ang kanyang divine demonic cauldron ay makatiis. Kung hindi, mamamatay silang lahat dito. Naglabas si Yao ng malakas na enerhiya. Nag-alala si Luohua sa kaguluhang iyon. May lumitaw mula sa lupa sa harap niya. Halos matamaan nito ang matandang bruha. Ito ang Earth-piercing strike. Ang parehong ginamit ni Snakey upang sandutin ang puwit ng babae kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang napakalaki nito. Umurong si Luohua. Nang makita niya ang Earth-piercing strike, hindi siya makapaniwala. Napakalaki nito, na naisip niya na ito ay isang bundok. Nakahinga siya ng maluwag na na-activate niya ang protection technique ng maaga. Minura niya sila dahil sa pagpapahirap sa kanya. Gumamit si Snakey ng isa pang Earth-piercing strike. Maging siya, nagulat na kaya pa niyang magpatuloy. Ang ating binata ay nasa rurok. Sana walang masamang mangyari sa kanya habang sinusubukang lampasan ang kanyang mga limitasyon. Naglabas si Snakey ng ilang Earth-piercing strike. Talagang determinado ang ating binata na patayin ang matandang bruha na ito. Nagkomento si Luohua kung gaano na ito naging walang katapusan. Napansin ni Dogo kung paano ang Earth-piercing ay sunod-sunod na ginagamit. Ito ang kanyang inaasahan sa pinakamahusay na uri ng Earth Spiritual Root. Ang pagkaubos ng golden core ng ninuno ay mas mababa kaysa noong kinokontrol siya ni Dogo. Napilitan si Luohua na gumamit ng Golden Shield Talisman para lang makaiwas sa atake ni Snakey at Cloudbreak ang Sail. Nakita ni Snakey na masyadong lumipad si Luohua. Ang Earth-piercing strike ay hindi umabot sa kanya. Sinumpa ni Snakey si Luohua nang mapagtanto niya sinasagot niya ang bawat teknik ng tamang tugon. Binasag ni Luohua ang palamuti sa kanyang buhok. Ipinaabot niya na minamaliit niya sila. Ngunit oras na para wakasan niya ito. Ginamit niya ang Pearl Flower Storm. Ginamit ni Snakey ang Great Earth Shield para protektahan sila. Hinamon sila ni Luohua upang tingnan kung gaano katagal sila makakapanatili.
Nagsimula siyang mag-isip na malapit nang maubos ang golden core ng mountain moving ancestor. Nagtataka siya kung paano makukumpara sa kanya ang isang golden core na namatay ilang siglo na ang nakakaraan at matagal nang naging tuyong bangkay. Sumang-ayon si Dogo sa kanya. Kahit na mababa ang konsumo ng Earth-type technique ni Snakey, naubos na ang isang katlo ng golden core. Hindi magtatagal ang ancestor. Sumagot si Snakey na kailangan nilang tumaya sa isang malaki. Iniisip ni Snakey ang Mountain Connecting Deep Ravine. Nagbukas siya ng isang scroll. Alam ni Snakey na hindi niya ito kayang kontrolin ng mag-isa, ngunit sa katawan at golden core ng Mountain Moving Ancestor, magagawa ito. Sa kasamaang palad, nabasa lang niya ang unang kalahati. Kailangan niyang isipin ang natitira ng mag-isa at likhain ito. Hiniling niya kay Dogo na ipagpatuloy ang pag-catalyze ng golden core para harangan ang atake mula sa itaas sa ngayon. Kailangan lang niya ng kaunting oras. Ginawa ni Dogo ang sinabi ni Snakey. Sinimulan ni Snakey ang spell. Napansin ni Dogo na ang Snakey ngayon ay hindi na ang kaparehong duwag na ahas na dating takot sa kamatayan. Nalaman agad ni Snakey ang lahat ng Earth-type techniques. Nagulat si Dogo nang hawakan siya ni Snakey. Sinabihan ni Snakey si Dogo na maghanda para gamitin ang ultimate skill. Ginamit nila ang Mountain Connecting Deep Ravine. Ang kaliwang mata ng Mountain Moving Ancestor ay nagliyab sa pula habang ang kanan naman ay nagliyab sa lila. Kung hindi tatakbo ang matandang bruha, ipinangako nilang iyon ang araw na mamamatay siya. Hindi makapaniwala si Luohua na ginamit nila ang Mountain Connecting Deep Ravine. Ang Mountain Connecting Deep Ravine ay isang bagay na nakuha ng nagtatag na sect leader mula sa Mountain Moving Ancestor sa malaking halaga. Sa loob ng daan-daang taon, walang sinuman sa Purple Cloud Sect ang nakakaintindi nito. Kahit ang lahat ng nakaraang sect master ay hindi kayang gawin ito. Mula sa ilang milyong contribution points, patuloy na bumababa ang presyo nito, ngunit wala pa ring makapag-aral nito. Hindi siya makapaniwala na natutunan ito ng ahas sa isang iglap. Nakita niya itong kakaiba, ngunit totoo man o hindi, alam niyang kailangan muna niyang umatras. Ngunit ang kanyang landas ay hinaranggan ng biglang pagtaas ng mga bangin. Nakulong siya. Ang kasanayan ni Snakey ay sobrang hindi kapanipaniwala sa puntong ito. Ang pagkontrol sa buong terrain sa antas na ito ay hindi kapanipaniwala. Sinabihan siya ni Snakey na huli na para tumakbo. Sinabihan siya ni Dogo na mamatay. Hindi inaasahan ni Luohua na kayang pilitin siya ng dalawang hayop sa sitwasyong ito. Ngunit dahil doon, wala siyang pagpipilian kundi ilabas ang momento na ibinigay sa kanya ng kanyang daw companion. Nagulat si Dogo na gumamit siya ng isang minor teleportation talisman. Nakatakas ang matandang bruha. Tinanong ni Snakey kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Dogo na ito ay katulad ng minor teleportation array. Gayunpaman, ang minor teleportation talisman ay agaran. Malaki ang presyo, bagaman. Nangangailangan ito ng bihirang void stone upang lumikha ng isa. Kapag na-activate, maaaring gamitin ang teleportation technique ng isang nascent soul cultivator at kaya lang gawin ng isang beses. Sumagot si Snakey na anuman ang mangyari, gusto niyang mamatay ang matanda. May naramdaman si Luohua. Nang lumingon siya, namutla siya. Sa sandaling iyon, alam niyang nagkamali siya. Nakita niya ang lupa na bumabangon. Masasabi niya na hindi ito ang Mountain Connecting Deep Ravine. Ito ay naiiba sa kung ano ang naitala sa Jade Sleep. Sinabihan siya ni Snakey na mamatay. Ang lupa ay naging isang malaking ahas. Ito ang bersyon ni Snakey ng Mountain Connecting Deep Ravine. Sabay-sabay na ginamit ni Luohua ang Heavenly Thunderbird, Fire Cloud Talisman, Green Deadly Needle, at Explosion Talisman. Naabot nito ang malaking ahas na gawa sa bato. Ngunit bilang kapalit, binigyan siya ng ahas ng matinding tingin habang hinahawakan nito ang lupa. Ginamit ni Luohua ang lahat ng kanyang kayamanan, ngunit wala sa kanyang mga atake ang gumana. Hindi siya papayagan ni Snakey na makatakas. In-encourage ni Dogo si Snakey na patayin siya. Inatake ng rock snake si Luohua. Direkta siyang tinamaan at umubo ng dugo. Tinawag niya si Gale. Tinulungan siya ng Gale Talisman na makatakas. Pinanood nila siyang makalayo, ngunit sa mga matinding pinsala na dinanas niya, alam nilang maaari lang siyang magkulong at maghintay ng kamatayan. Hindi na malayo ang mga gininto ang pangarap ng mga ninuno. Naubos na rin ang kanyang golden core. Wala nang kapangyarihan sina Dogo at Snakey para habulin pa siya.
Natuwa si Dogo dahil alam niyang ang huling teknik ay sariling likha ni Snakey. Sumigaw siya na kahanga-hanga ito. Nag-alala siya nang makita ang kalagayan ni Snakey. Nakahiga si Snakey at hindi gumagalaw. Akala ni Dogo ay nahimete ito. Kahit na mahina na siya, sinabihan ni Snakey si Dogo na hindi pa siya patay. Hiniling niya sa kanya na habulin ang matanda. Nakakatawa na hindi pa rin titigil si Snakey. Kahit pagkatapos mahimatay, ilang sandali, may narinig na galaw sa kagubatan. At ngayon, kinaladkad niya si Snakey dahil masyado itong napagod para gumalaw. Gusto pa rin ni Snakey na patayin ang matandang bruha, ngunit sinabihan siya ni Dogo na kalimutan muna iyon, o sila ang mapapatay. Matatag siya na dapat silang umatras muna. Pagkatapos, bigla na lang, natakpan ang katawan ni Snakey ng isang earth armor. Hindi inaasahan ito ni Dogo. Nagtataka siya kung gaano karaming backup plan ang mayroon si Snakey, na kayang automatikong ipagtanggol ang sarili kahit pagkatapos mahimatay. Ngunit dahil dito, mas naging mahirap ang pagkaladkad kay Snakey. Hindi rin nakalimutan ni Dogo na kunin ang katawan ng kanyang puppet. Naisip niya na kahit na ang lahat ng kayamanang ito na iniwan ng matandang bruha ay sira na, maaari pa rin itong magamit pagkatapos ng pag-aayos. At pagkatapos ng ilang minuto, narinig ang mga boses ng mga disipulo ng Purple Cloud Sect. Nandito na ang mga reinforcements. Nangako si Dogo kay Snakey na sa lalong madaling panahon, babaligtarin niya ang laban na ito. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang mabuhay. Nawala sina Dogo at Snakey habang ginagamit niya ang stealth. Kasabay nito, natagpuan ng Sect Master ng Purple Cloud Sect, si Shen Qingzhou, ang kanilang ninuno na halos hindi makalakad. Ngunit ang unang utos ng matandang bruha ay hanapin at habulin pa rin ang mga demonyong hayop. Lahat, pakinggan ang utos, hanapin agad ang dalawa. Desperado ang matandang bruha na gusto niya ring hanapin nila sa ilalim ng lupa, para lang mahanap sina Snakey at Dogo. Sinabihan sila ni Qingzhou na ibabalik niya muna ang ninuno sa sekta para gumaling. Pagkatapos ay inulit niya na ang bawat elder at disipulo ay dapat makinig sa utos at hanapin ang demonyong ahas at aso, patay man o buhay. At sino mang makahanap sa kanila ay gagantimpalaan ng 300,000 contribution points. Kinilala ng lahat ang salita ng Sect Master. Isang babae ang nagsabi sa kanyang, "Mga kapatid na halos mapatay ng demonyong hayop ang isang ninuno na nasa Golden Core Realm." Sinabi niya na halos naghahanap sila ng kamatayan kung pupunta sila ngayon. Sumagot ang isa na nakakatakot ang demonyong hayop, at hindi nila ito kayang labanan. Ngunit hindi nila kayang suwi ng utos ng Sect Master, kaya nagpasya silang magpanggap. Isang linggo pagkatapos, kumalat ang balita tungkol sa Purple Cloud Sect na parang bagyo, na lumamon sa buong timog na lungsod ng Chu Country. Pinag-usapan ng mga tao kung paano sumalakay ang misteryosong demonyong hayop sa Purple Cloud Sect sa gabi para magnakaw ng mga pills. Alam ng publiko na hinahabol ang mga hayop na iyon ng ika-5 henerasyon na ninuno. Gayunpaman, hindi natalo ng ninuno ang mga ito at malubhang nasugatan at umatras. Ang isa pang breaking news ay ninakaw ng isang ahas at isang aso ang bangkay ng Mountain Moving Ancestor at ginawang puppet at ginamit para talunin ang ninuno ng Purple Cloud Sect. Sa sekta ng Mountain Moving Sect, mayroong nagalit dahil ninakaw ang bangkay ng ninuno. Inutusan niyang itaas ng 10 beses ang pabuya at bawiin ang bangkay ng ninuno. Sa Catcher Sect, nagkomento si Yang Zi na kawili-wili ang aso at ahas. Binigyan niya ito ng 10 puntos. Inakala niya na sila ang Samaira sa kanyang clone noon. Sumagot si Yuntia na noong nangangaso siya ng elepante, maraming disipulo ang nawala sa kanila, at kasama rin ang mga pupe at earth-piercing spikes. Sinabi ni Yang Zi kay Yuntia na makipag-ugnayan sa headquarters ng sekta ng Snake Catcher at ipagtanong sa kanila na magbigay ng magkasamang pabuya. Nagkomento siya na matagal na rin simula nang maging ganito kasigla. Isang poster ng ahas at aso ang nasa bulletin board. Inanunsyo nito na ang sinumang makakahuli sa kanila ay gagantimpalaan ng 200 spiritual stones at 300,000 contribution points. Ang sinumang makakapatay sa kanila ay gagantimpalaan ng 300 spiritual stones at 800,000 contribution points. Hindi pa naririnig ang halagang iyon. Sinabi ng isang binata sa lalaki na maging ang isang golden core ay nasugatan, ngunit iginiit ng lalaki, na nagsasabing ang kapalaran ay pabor sa matapang.
Samantala, sa hangganan ng Chin Country's Descending River official boat, iniulat ang balita tungkol sa ninuno ng Mountain Muvang na naging puppet. Si Qin Xuanzie, Great Elder ng Heavenly Puppet, na tinatawag ding Thousand Puppet King, ay nagtaka kung sinong henyo ang nakapag-cultivate ng teknik ng puppet ng kanilang sekta sa ganoong antas. Curious siya, at kung maaari, gusto niya silang gawing disipulo. Sa Chu Country, rehiyon ng timog malapit sa Myriad Snake Valley, sa lugar ng konstruksyon ng sangay ng Snake Catcher Sect, sinabi ni Wenzhou sa kanyang nasasakupan na iparating ang utos na magtrabaho ng mas mabilis at subukang kumpletuhin ito sa loob ng kalahating taon. Bagaman laging may lead si Wenzhou tungkol sa ahas at aso na iyon, masyadong mababa ang nakaraang pabuya. Kaya, itinuring niya na ngayon ang tamang oras upang bigyan sila ng atensyon. Napansin niya na, kamakailan, nagtitipon ang bagyo sa lugar na iyon. Napaisip siya na may malaking mangyayari. Ang dibinasyon din ay nagsasaad na magkakaroon ng malaking kamalasan. Anuman ang mangyari, kapag nakuha ni Wenzhou ang gantimpala, balak niyang umalis sa lugar. At sa palagay niya, gaano man kalaki ang problema, wala itong kinalaman sa kanya. Sa kuweba ni Snakey, nag-alala si Husky the Wolf King na walang malay si Snakey sa loob ng isang linggo. Umungol si Snakey, kaya naisip niya na nananaginip na naman si Snakey. Nananaginip si Snakey tungkol sa masasamang tao na nakasalamuhan niya, at lahat sila ay ginugulo siya. Pagkatapos, may isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinabi, tinatanong si Snakey kung nararamdaman ba niya na hindi siya kailanman sapat na malakas. Tinanong niya kung sino ang taong ito. Ito ang Divine Demonic Cauldron. Sumagot ang Dragon Mist mula sa cauldron na hindi mahalaga kung sino siya. Na kung gusto ni Snakey na maging malakas, dapat niyang marating ang Foundation Establishment. Sa sandaling marating niya ang Foundation Establishment, nangangako ang Dragon Mist na sasagutin ang mga tanong. Gayunpaman, kung gusto niyang marating ang Foundation Establishment, mayroon pa ring bahagi ng teknik na kulang. Tinanong ni Snakey ang kanyang senior kung maaari niyang turuan siya ng kompletong mga teknik. Sumagot ang senior na ang kompletong teknik ay nasa puso ni Snakey. Kailangan niyang intindihin ito mismo. Hindi siya matuturuan ng iba. Nagulat si Snakey nang bumabagsak ang lupa. Sinabi ng senior sa kanya na nauubos na ang oras. Nais ng senior na ang inapo na ito ng kanyang angkan ay maintindihan ito ng maayos. Alam niya na ang landas ni Snakey ay 10 beses na mas mahirap kaysa sa iba. Ngunit kapag nakalusot siya, si Snakey ay magiging 10 o maging 100 beses na mas malakas kaysa sa kanila. Pinaalalahanan niya si Snakey na ang susi sa pag-unawa ay ang sumalungat. Nagising si Snakey at tumalo na nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Naiinis siya na nagsalita ang senior ng mga bogtong. Ang biglaang paggalaw ni Snakey ay tumama sa panga ni Husky. Nagulat si Husky na gising na sa wakas si Snakey. Nahihilo si Snakey. Sinabihan siya ni Husky na huwag masyadong gumalaw. Sinabi ni Dogo na ito ang side effect ng paggamit ng Divine Explosion Pill. Tinanong ni Snakey kung nasaan sina Dogo at Snowy. Sumagot si Husky na may gagawin si Dogo. Kaya lumabas siya, at si Snowy ay gumawa ng pill-making cave abode sa malapit. Napansin ni Snakey na ang mga kaliskis na dati niyang inalis ay muling lumaki. Dumami pa nga ang mga ito. Hindi lang iyon, nang wala siyang malay, nag-breakthrough siya sa 8 antas ng Spirit Awareness Realm. Nagtaka siya kung ito ay dahil pinatalas niya ang kanyang kakayahan sa labanan, o kung ito ay dahil nasa Dragon Realm siya. Nagtaka siya kung nasaan ang matandang aso. Kung nandito lang si Dogo, tinanong sana siya ni Snakey tungkol sa mga depekto sa kanyang teknik. Naalala ni Snakey na sinabi ni Dogo na mayroong 70% na pagkakataon ng tagumpay. Ngunit sinumpa niya ito, dahil hinabol sila ng isang golden core at muntik nang mamatay. Nakita niya ang mga gamit na dinala nila, at nagkomento si Snakey na masagana ang ani. Mayroong Mindward Chi Replenishing Pill, Divine Explosion Pill, Chi Restoration Pill, Lesser Yang Powder. Mayroon pang 2 sa pinakamahalagang Foundation Establishment Pills. Sapat na ang mga pills na ito para kainin ni Snakey hanggang sa marating niya ang Foundation Establishment Realm. Tungkol sa mga halaman, ang pill-making cauldron, at pill-making jade sleep ay maaaring ibigay kay Snowy. Sinabi ni Snakey kung paano nakuha ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng mga sitwasyong buhay at kamatayan.
Kung wala si Dogo, nagtaka siya kung paano niya pamamahalaan ito. Alam niya na kung hindi niya sana ninakaw ang spiritual chicken, hindi rin siya sana natuto ng Earth-type technique, at hindi rin sana pupunta sa Purple Cloud sect. Nakita ni Snakey na siya ay mananatili pa ring isang maliit na ahas na demonyo na nasa maagang yugto lamang ng Spirit Awareness Realm, nagtatago sa isang sulok kung saan walang makakapansin. Pagkatapos ang kanyang buhay ay magtatapos sa loob ng 10 taon. Sinabi niya na ang buhay ng isang ahas ay 10 taon lamang o higit pa. Kung hindi sila lumalaban sa langit at lupa at tao, kung gayon ito ay isang palaisipan kung paano sila mabubuhay ng matagal. Napagtanto niya na dapat niyang pasalamatan si Dogo. Ngunit nang naisip ni Snakey na siya ay nagmamataas, ayaw na niya itong gawin. Masaya si Snowy na makita si Snakey nagising. Inanyayahan siya ni Snowy sa kanyang bagong cave abode at gusto niyang ipakita sa kanya ang mga pills na kanyang nire-refine. Sinabihan siya ni Snakey na huwag magmadali. Inalok ni Snowy na buhatin siya, ngunit sinabi niya na kaya rin itong gawin ni Husky. Sumagot si Snakey na kaya niyang maglakad ng mag-isa. Dumating sila sa lugar. Lumaki ang mata ni Snakey. Sinabi ni Snowy na maganda ito. Ikinwento niya na tinulungan pa siya ni Dogo na mag-set up ng isang array upang patibayin ang kuweba at maiwasan ang mga pagsabog. Tinanong ni Snakey kung gaano katagal siya walang malay. Sumagot si Snowy na halos 10 araw hanggang kalahating buwan. Pagkatapos ay masayang nagbigay ng mga bagay si Snowy kay Snakey. Nagulat si Snakey na maraming pills. Sumagot si Snowy na gusto niyang bayaran siya. Pagkatapos ay, binigyan niya siya ng napakaraming pills. Sumagot si Snakey na mayroon na siyang sapat na pills, kaya dapat niyang itago ang mga iyon. Sinabihan siya ni Snowy na huwag siyang maliitin. Ipinagmalaki niya na tama ang pagkakagawa niya ng mga pildores, na hindi ito makakamatay ng sinuman, ngunit napaka-epektibo rin. Ipinagmamalaki niya na pinuri siya ng isang aso. Tinanong ni Snakey kung ang tinutukoy niya ay si Husky. Dahil mukhang hindi naniniwala si Snakey kay Snowy, sinabi ni Snowy sa kanya na amuyin. Ginawa ni Snakey at napagtanto niya na mayroon itong aura ng isang strength enhancement pill. Tinanong ni Snowy kung gusto niya itong subukan. Iminungkahi ni Snakey na subukan muna ito sa baboy. Tiningnan nila ang kulungan ng baboy at inakala ni Snakey na inalagaan ni Snowy ang mga baboy na iyon upang subukan ang mga pills. Sumagot si Snowy na walang baboy sa lugar. Napagtanto ni Snakey na hindi iyon mga baboy.